Gabi. Sugod ta. Ikalima na ni. Ikalima na ni nga session sa aton nga Three Forms of Unity nga series. Kag sang last nga session sa amo ni nga series 2 weeks ago, gin cover ta ang Article 4 sa Belgian Confession of Faith, ang Lord's Day 4 sa Heidelberg Catechism, kag ang Article 4 sa Canons of Dort. Hindi ta na sila pag i-review gid, of course, nga same gito sa pagsoryata, pero basahon ko lang sa inyo. Basahon ko lang sa inyo. Amo ni sa ang Article 4 sang Belgian Confession of Faith. We believe that the Holy Scriptures are contained in two books, namely the Old and the New Testament, which are canonical, against which nothing can be alleged. These are thus named in the Church of God. The books of the Old Testament are the 5 books of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The book of Joshua, Judges, Ruth, the 2 books of Samuel, the 2 book of Kings, the 2 books of Chronicles. Ang gin-include gid nila sa confession nga commonly called as paralipomenon. Gin-explain ko nila last week, it means ang the ones that are left behind. Kaya ti ang na-record sa 1st and 2nd Chronicles daw ka same nga lang ang narrative ara sa 1st and 2nd Samuel mo. Kung naka-spend ka mo time magnabasa yun ang apartment notice yung ado ka same ang storya, matingala ka nga doon sulit lang ni. Because it's just a re-recording of the already recorded events. Amo na nga gintawag na sa sang confession nga paralipomenon, or the ones left behind. Okay? The 2 books of the Chronicles, the first of Ezra, Nehemiah, Esther, Job, the Psalms of David, the 3 books of Solomon, namely the Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs, the 4 great prophets, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel, and the 12 lesser prophets, namely Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Again, gintawag ni ang major prophets, hindi tungod nga mas importante sila. Okay? Gintawag nga major prophets because damo. Okay, naintindihan? Ang Isaiah, Jeremiah, ang mga Ezekiel, hindi sila tawag major prophets because mas importante ang ginsulat nila kumpara sa ginsulat ni Amos nga jutay lang or ni Malakay nga jutay lang. Gintawag niya ang iban nga minor prophets or lesser prophets because gagmay. Okay? Ang quantity ang aton ginasorihan, hindi ang value or ang importance. Okay? Sugpon, those of the New Testament are the 4 evangelists: Matthew, Mark, Luke, and John. The Acts of the Apostles, the 13 epistles of the Apostle Paul, namely 1 to the Romans, 2 to the Corinthians, 1 to the Galatians, 1 to the Ephesians, 1 to the Philippians, 1 to the Colossians, 2 to the Thessalonians, 2 to Timothy, 1 to Titus, 1 to Philemon, Hebrews. The 7 hindi si Paul ang sulat sa Hebrews. When I say hindi si Paul, I mean wa ita kabalugid kung sino. Right? Well, kung si James White pa suryahon mo, according sa iya, ang pangpanulat kuno sang pagsulat sa Hebrews daw si Luke. Pero ang theology daw si Paul. So, possibly may amo na nga sila nga collab. Collab ang panawag. Collab actually, ang collab nga term doon na hiloan na nasang Jensing. Duwa ka vlogger nga wala pulos. Nag-collab. Okay, the 7 epistles of the other apostles, namely 1 of James, 2 of Peter, 3 of John, 1 of Jude, and the revelation of the Apostle John. Gintawag ni ang revelation epistle kay letters manini John the Beloved sa mga churches magsiling ka epistle, it's a letter, right? So there you go. Amon sa ang Article 4 sa Belgian Confession of Faith.
I mean, hopefully, nalantaw nyo ang first session. Well, na-explain tama to kung nga build your confession, why nga again sulat ni sa. Well, obviously, isa ni ang mga tao nga involved sa pagsulat sini sa pag-publish ng material kapag paninguha ng mga publish yung material are people nga ma-admire taman kiti in the face of persecution by the Roman Catholic Church. They stood their ground nga why sila yung nag-give in sa kung ano na lang himba sa simbahan sila nga i-persecute ka mo naman kung di mo mag-submit sa simbahan, di ba? These people, hindi tanap i-detail, pero ini nga mga tao, they fought hard, they stood by what they see is true from the Bible. And we have it now. Kakapos lang ta subong, right? Amo na sa isa sa mga importance kung nga taas ang respekta sa mga amo ni confessions kay wala niya nag-abot sa aton niya tungod ginsulat lang sa isa ka tawo sa iya kwarto sang tanggerkon hindi nemo niya ano niya dugo kag literal niya nga dugo kag balhas kag pagutom kag tanan-tanan, no? And more than that, ang kakit-anta is the sovereignty of God in preserving His truth because He loves His people. Okay? I mean, kung pamakoton mo kuya, waay na sang may mas loving pa kung obraon sa kabataan ko but to teach them the truth. Well, aside from loving their mother, amo na iya. Well, I love their mother. Ga-operate man sa gyapon sa matuoran. You see, ang pagigugmas ng Ginoo sa aton when He saved us, and when His Spirit, the Holy Spirit, the third person of the Trinity, teaches us what is true. Amon asaya ang inseparable nga manifestation sang saving love ya. Teaching us what is true, right? Kaya kung ginluwas ko sa Ginoo, i-transform niya ka, di ba? And i-transform niya ka pagi sa sa pulong sa matuoran, right? There is nothing, well, waay na disang worth fighting for or worth dying for or worth being joyful for than to stand by what is true. Okay? It is in no way encouraging us to rebel. Hindi naman niya. But it is a reminder to not violate our conscience. Okay? To not violate our conscience. Kung ang Holy Spirit naga-witness aton sa kung ano ang tuod, hindi ginapag-ibaylo sa biskan ano. Hopefully, no? Okay? Ang Lord's Day 4 naman niya sa Heidelberg Catechism, we covered the questions 9, 10, and 11 two weeks ago. Question number 9. But doesn't God do us injustice by requiring in His law what we are unable to do? Converse ang Diyos sa aton, bala, kung gina-require tayo mag-ubra sa hindi taman masarangan ubrahon? Ito naman ang question niya. Sabat, no. God created humans with the ability to keep the law. They, however, tempted by the devil in reckless disobedience, robbed themselves and all their descendants of these gifts. Okay, that's question number 9. Question number 10. Will God permit such disobedience and rebellion to go unpunished? Ang sabat, certainly not. He is terribly angry about the sin we are born with as well as the sins we personally commit. As a just judge, He punishes them now and in eternity. He has declared, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Question number 11. But isn't God also merciful? Answer. God is certainly merciful, but He is also just. His justice demands that sin committed against His supreme majesty be punished with the supreme penalty, eternal punishment of body and soul. Amo na siyang Lord's Day 4. Or supposedly the fourth Sunday of the year. Canons of Dort, Article 4. God's anger remains on those who do not believe this gospel,
But those who do accept it and embrace Jesus, the Savior, with a true and living faith are delivered through Him from God's anger and from destruction and receive the gift of eternal life. Okay? Tanan to yung pambasa ko lang quickly and mo tong cover ta 2 weeks ago. Tonight, hopefully ma-cover ta ang next ila Okay? Hopefully ma-cover ta ang Article 5 sa Belgian Confession. By the way, there is a total of 37 articles sa Belgian Confession of Faith. So, ara pa lang ta sa ikalima tonight. Okay? Ara naman ta sa Lord's Day 5 sang Heidelberg Catechism, 5 out of 52. Okay? Pag-ara naman ta sa Article 5 sa Canons of Dort. Ang Canons of Dort may ara na sa 93 articles total, including the rejection of errors. Okay? Kag ang Canons of Dort na divide sa 5 major heads. Okay? Ang una is ang divine reprobation and election. May 18 articles, tapos may 9 rejection of errors. Siyempre, kung may gina-affirm ka nga truth, may gina-reject naman nga falsehood mo. So, under the first head of the Canons of Dort, ang Dort lugar na sa, by the way, no, Dordrecht lugar na sa. Kaya dira sila nagtipon to deal with the heresy of Arminianism, and then the result was banish gid sila banish gid sila. Pwede ta sa matawag nga ang ilang citizenship revoked, like wa na sila mga privileges, kalabanan to sa mga Arminian to, mga pastor gito kakas gito ila title ang ilang privileged citizens. Anyway, ang first nga head, divine reprobation and election, may 18 articles, and then 9 rejection of error. Ang ikaduwa, Christ's redemption, Christ death and human redemption, may ara black articles man. May ara 9 articles, tapos 7 rejection of errors. Ang ikatatlo, ang ikaapat, ang human corruption and conversion to God, may ara 17 articles kag 9 ka rejection of errors. Tapos ang perseverance of the saints, may ara 15 articles kag 9 rejection of errors. So total ata na 93. Subong ara pa lang ta sa ikalima. Okay. Pero I think natapos ko gid ni tanan mo dito sa Cornerstone na ang tanan gid ni galinti go through lang sa liwat base may bag-o ta nga mga well, anyway, kasi dyan makarator pa gani he spent his whole life preaching kuno, pero kag nasuli-suli ang bilog ng Bible, pero kada wali bag-o gyapon. No? Pray ta na pray ta. Salamat gid amay sa imo katutom sa amon tagsa-tagsa ka mga kabuhi, kag sa amon sa imo nga pagdala diri sa amon nga safe. Father, thank you. We commit this evening to you. Cause us to understand, cause us to be joyful, and cause us to be humble. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, basahon ko. Belgian Confession of Faith, Article 5. Ang Article 4, dumdaman nyo, ga-claim siya sa kung ano ang mga books nga ginabaton taas the Word of God, diba? Ang Article 4, hambal sa Article 5. We receive all these books and these only as holy and canonical for the regulation, foundation, and confirmation of our faith, believing without any doubt all things contained in them. Not so much because the church receives and approves them as such, but more especially because the Holy Spirit witnesses in our hearts that they are from God, and also because they carry evidence thereof in themselves. For the very blind are able to perceive that the things foretold in them are being fulfilled. Ang obrahon ta, i-try tanis ang bilog nga paragraph, i-try tanis sa bato-batohon, kaya kung anong maintindihan ta. Ang first nga phrase, first nga sentence, we receive all these books and these only as holy and canonical. Dira mo manotice nga ang
ang Article 5 sa confession, sa Belgian Confession, strong gid eh nga exclusive lang gid sa amo nga mga books. Okay? By the way, ang ginamit ang panawag sini ang aras Article 4 tong mga books bilang panawag sina the 66 books of the Protestant canon. Okay? Kaya ang Roman Catholic canon niya hindi na 66 mo do pila naman 74 do 74 na yang ila. Tilain man ay ang ila nga canon niya. The canon of the Roman Catholic Church na iya. Ang aton ginapatihan niya nga Bible ya ang 66 books na bilang kita sa Bible to subong sa mga cellphone tana bala. Ang panawag sina the 66 books of the Protestant canon. Okay? Technical na gina yung panawag sina. Okay? The phrase these books and these only muna like I said naga-express nga exclusive lang gidira. Okay? Ano kuno as holy and canonical. Kaya ang amon nga clause sa confession ano ni sa naga-counter sa directly sa position sa Roman Catholic Church bala kay ang Council of Trent sang year 1546 dira na sila nagsasyon nga ginupod nila sa canon ang Apocrypha. Okay? Ano na sa Apocrypha? Amo ni sila ang Tobit, Judith, Maccabees, Bel the Dragon. Ang mga makitaan mo nga mga extra nga libro nga sa Romano Katoliko nga Bible. Amo na sila ang Apocrypha. Okay? Ang mga reformers, especially Martin Luther and those who came after him, well, hindi lang ganit si Martin Luther, kiti biskan pa si Athanasius bala year 357 or 347 pa lang sa ginsulat niya nga letter, ginlistaya na ya ang ginlistaya ya nga Word of God lang gidya is the 39 books ng Old Testament subong naton. Okay? Wala ya gin-include ang Apocrypha. So meaning, as early as 4th century, may ara na functioning list sa Old Testament scripture ang aton ng mga church fathers. Hindi niya bag-o yang sang kay Martin Luther na lang na finalize galing aton Bible, hindi naman na yan. Hindi naman na. Kiti I think na-cover ta naman ni in detail kung nga ang Apocrypha hindi sa Word of God. Kiti from Genesis to Malakay, ang quality sang Hebrew sa pagsulat sina. Kay ang Apocrypha binasulat siya after na yan na-close siya ang canon sang Hebrew Scripture. Magsiling ka Hebrew Scripture amo na sang Old Testament. Okay? Ang hambal ni Paul sa 2 Timothy 3:16 bilang all Scripture is written by inspiration of God or all Scripture is God-breathed. Ang ginamit niya ang Scripture, of course, Old Testament na. Kaya syempre, sang kasulat sa kay Timothy, wala pa ito na-compile ang New Testament ya. Gets? By, sang time nga nagsulat si Apostle Paul kay Timothy, kay Pastor Timothy, sang ina nga letter, wala pa ito yung natipon ang New Testament nga books. At that time ya, ang kung mabasa mo bala ang life ni Christ bala, especially mga naway sa mga Pharisees, have you not read the scriptures? Ang ginamit ni Christ, ano nga scripture? Siyempre, Old Testament. Kaya wala pa yan na-record ang New Testament. Okay? Amo ni sa ang ginamit today. Nga sa tiyempo pa lang ni Christ ya, na-compile na ng Old Testament, kompleto na niya. Genesis to Malakay, kompleto na niya. Although hindi amo na ang pasunod, ang Genesis to Malakay nga pasunod, nga gakakitaan ta subong sa Bible taya. Hindi na saya amo na ang ordering sang Hebrew Bible. Okay? Well, ang Hebrew Bible, it's called Tanakh, no? The law, the prophets, and the writings. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ginisa nila ang minor prophets sa kapit. Subong niya, pila na kabilog 12. Ginisa nila ang Ezra kag Nehemiah. Ginisa man nila ang 1st and 2nd Chronicles. Ginisa man nila ang 1st and 2nd Kings. Ginisa man nila ang 1st and 2nd Samuel. So, masiling ka nga ang Hebrew Bible daw mas lipot sa kay mas juta ang listahan pero same na sa gyapon kadamuon kigin pang tingob lang nilang iban. So ang 39 books sa Old Testament nga nagakakit-an ta subong sa Bible ta same na sa scripture nga ginatamda ni Jesus ang una. Okay? Gets?
Gets gets na lang Maging guys sa gatoon ta. Hambal ni John Calvin sa iyang institutes bla. The Institutes of Christian Religion so ginsulat yan. That the church does not give authority to scripture pero na-recognize lang niya sang church the books that are of divine origin. Hambal ni John Calvin. The scriptures obtain full authority among believers only when men regard them as having sprung from heaven, as if they're the living words of God were heard. What's the point? Ang point na mo ni sang nakitaan sang church ang pulong sang Dios ya wise na decide nga ari Bible ari word of God ni ari nga sa do kapigaw hindi ni word of God hindi amo na natabo ya. What happened when they saw the word of God, they recognized it as the word of God. Nakilalaan nila ya bala. Wala sila yung nagpili iya kundi ng word of God. Ano gan example gamit sa soryanta ni para sa parents mo. Nagpili ka ginigana now. 'Di ba wala? Pero as you grow mature, na-recognize mo ya imo parents. Right? Well, si Lucky, kabalo na ni sa sinong mami, si daddy, si Levi, ganyan kabalo na. These kids recognize their parents. Pero why na sila nagpili parents niya? Although poor as ang analogy, pero it is of the same principle sa Word of God. Did the church choose the books of the Bible? Of course not. They recognize it as the Word of God. Okay? Kung si James White pa ang yan, ang analogy sa canon na mo ni. Sa ginsulat ko nga libro, canon na nasaya. Wala isang may nagpili sina kung si James White ang nasulat or hindi. Kaya I'm the only person nga nakabalo ko nung ara. Na-recognize lang yes ng church sa kamatuoran. Anyway, ang gina-emphasize to these silings ang first ang clause is, we receive these books and these only. Take note of the phrase these only as holy and canonical, referring to the Article 4 yung mentioned tasang 2 weeks ago. Well, in Revelation 22 verses 18 to 19, blang, I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from these words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. Well, si John the Beloved, he is issuing out a warning to those nga magdugang or magbuhin sa pulong sa Diyos. Well, ang ginamin diya ni John, hindi niya siyempre yung Bible nga Bible to subong. He is talking about the book of Revelation. Pero, imaginable, book of Revelation, ng dugang ng magbuhinan, i-curse ka na yung pagkikunting bona. Although ang ginamin din ni John niya in direct context is the book of Revelation, but the principle remains the same. Okay? God would not approve of galinti paano mo gidugangan ang canon bino. Kung paminsaron mo gid, damo-damo na nag-try amo na. may ginatawagan ng mga apocryphal gospels like the Gospel of Thomas, the Gospel of Peter, mga piki, mga gospel bla. Naging butangan lang nila sa mga sikat ng author, syempre para magsikat man nila writings. Pero ang unod mga kiningkoy syempre, no. May mga higanti nga Jesus, may mga bata nga Jesus, nga gipamatay bata, mga iban, daw bla. Mga tayog kamatayog. Anong next ang phrase? Siling niya, we receive all these books and these only, exclusive as holy and canonical, pag siling ka-canonical, belongs to the recognized list as the Word of God. Ano ko no? We recognize these only for the regulation, foundation, and confirmation of our faith. Anong ginaminta da? Ang pulong sa Diyos, regulative. Okay? Regulative. Ano meaning? Amo na yung nag-govern sang kabuhi, tawag sang kung paano tayo magkabuhi sa kalibutan, how we worship God, kung anong doktrina nga ginapatihan ta. Di no pagiging ako ang doktrina mo, no? Kagdi, din ka pagiging ako instruction paano ka mabuhi. Obviously, ang Bible, why naghamba kung anong color sa salakyan mo baklon. Alangan nga,
mangita ka kay Peter kung ano nga color sang Toyota baklon mo. Ano na iya kakaladlawan na yung umangkot. Pero ang ginamin maybe ang pinakama okay, suryanta no. Kung suryanta guro ang pagpili sa lakyan guro from the Bible ang principle guro nga mag-govern da simo is ang proper stewardship sang kwarta right? If God blessed you with a certain amount of money, or let's say if God blessed you with a certain economic status, you are also you are spiritually responsible to be a good steward sa kung ano yung bilin si mo sa Diyos, right? So hindi ka kung pikado ka, hindi ka mo bakal Ferrari, no? Tapos why ka mo sud anon pila ka tuig. No? Maybe amo na. No? But the point is ang scripture regulative, it governs our lives, our worship, and our doctrine. Ano pagid? Foundational. Amo na sa the scripture is the starting point sa tanan-tanan ng kamatuoran about sa Diyos, especially about sa Diyos, about sa aton kag sa kalawasan. I mean, the doctrine of the church, the doctrine of last things, or kagtanan in doctrine of baptism, hindi tama sila matawag minor, no? Pero ang mga foundational doctrine like who God is, anong karakter sa Diyos, who we are, anong status ta as sinful men, paano ginatudlo sa scripture ang kalawasan, especially ang redemptive history, kung paano nag-unfold ang plan of salvation sa Diyos from Adam to Christ. Foundational sa scripture lang ginahalin. Okay? Wala tayong gakwa sa kung ano nga scientific books ya to describe who God is, no? Kidumduman ko isa ko kamigong Armenian man, si Ramon. When again siguro may isabat sa akon ang iyang agin sabat na quantum physics kung amo ako ng rason kung nga may free will. Grabe no? Ang grabe ng lalisay ta pila nakabulan na lalisay ta sa Facebook nga ang may gagawa na sa baba mga translator kasi ng Bible, pero ang hindi ang imong argument yung quantum physics gwapo no? The scripture is foundational when we talk about the truth of God, the truth of man, and salvation. Ano pagid sa regulative, foundational, confirming. Diin kagakwa sa assurance yung pagtuo scripture magyapon, no? Scripture magyapon. And it is also scripture that guides us against error. Kung wala kaya gatuon, hindi ka man mag-guard against error Ikaw ang gadala error, guro. Ano na sa gina-assert sang confession? Of course, wala scriptura. Hindi ta naman, by the way, hindi ta matrace kung sinugid ang nag-coin sang phrase nga sola scriptura. It's Latin. Pero amon sa ang claim sang Reformation. No? So the scripture alone is the norm for faith and life. Okay? Ang Bible amo ang external means, okay? External means nga ginagamit sang Holy Spirit nga magtrabaho sa tagipusoon sang mga elect. Okay? Sa mga elect. Tapos ang Holy Spirit man ang naga-confirm sa ila. Okay? Limbawa, makabati ka wali, makabasa ka theological books. Sinong naga-confirm or ano naga-confirm sa imong tuod gakabati? Ang Holy Spirit hindi mo yan ma-convince self mo nga tsakto na yan. You can't do it by yourself. Okay? Una miya ako sambal ni Baving nag-post ko pa to nga ang scripture ang Holy Spirit hindi ni siya ang cognitive source aton nga faith ang cognitive source aton nga intellect kag nga ginatuon ta scripture. Ang Holy Spirit ang naga-confirm sa aton nga tuod na nga convince ka sa pulong sa Dios because the Holy Spirit convinces you that it is the truth. Ephesians 2:20 diba? The church is built on the apostles and the prophets. Tapos si Christ ang cornerstone. It is when pointing out to the foundational authority of the writings. Tapos si Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Napagid ang next nga clause,
for the regulation, foundation, confirmation of our faith, believing without any doubt all things contained in them. Believing without any doubt all things contained in them. We are affirming ang clarity, no? Ang pagkaklaro, ang ano sa iliganan ng trustworthiness man, ang pagkamasaligan bala sa scripture. Wala tayo nagabasa sa Bible ya. Well, maybe kung may inquisitive mind ka, ang imuutok ya, paano nag-amo ni man? May mabasa kang amo ng parts ng Bible, wala kaya giduda yang hindi ni guro tuod ah. Lang guro. Hindi na amo na utok mo ya, ang mind mo ya, paano nag-amo ni man? Inablang kung may ara ka, wala ka get sa Bible, hindi yung Bible ang inabasol mo nga, hindi ni guro tuod. Ikaw yung problema, hindi yung Bible. Huh? We approach it nga hindi tayo speculative or error prone, but as or ang scripture as error prone, but as truth nga naga-produce ang pagtuo. Ang reformers, grabe ning ila emphasis sa ano bla? Kahit ang Roman Catholic Church ang lagi na claim niya ano mo ng blang fides implicita bla. Meaning ang inablang sundo na lang niya kung anong ginahambal sa church. Okay? Ang ginapakibaton sa reformer is ang fides explicita nga ang pagtuo ya nag-arrest siya sa kung ano ang gin-reveal sa Diyos externally from His Word. Hindi yan nga kung ano lang yan base mo sa simbahan, no? Ang ginamit ng Roman Catholic Church. Kiti ko lang although kung lang taon tagit ang claim sa Roman Catholic Church, to be fair with them, ang ilang official claim is may duwa ka source ng authority. Okay? It's tradition and scripture. Okay? Ang walang protestansya or kita, by the way, protestante ang panawag simo kung hindi ka katoliko. Okay? Kung hindi ka Romano katoliko. By the way, dapat na sa libutan kategory kay ang katoliko, yeah, it is actually us. Okay? Pero ang ginamit na iya nga may panguros mituwad-tuwad Roman Catholic na iya. Hindi niya Catholic. Okay? Kiti may ano mo hindi may ara pag may kamangkamang pag gani subong na lang na yung pigaw yung alhod na lang niya. Pero tayo mabasahan ng mga accounts sa Martin Luther gadila pag ito yung mga higdanan niya. Imaginable. Oh, yeah. Te, ang lawala. ang hindi glina ko patong masakit sa mga naghimas to ang gapon mo no. Lawala. Ang claims ng Roman Catholic system is may duwa ka sources ng authority. The Word of God kag tradition. Ang ginamit nilang tradition na ang ginpangpasa sa church fathers down to the next generation. So, panawag sila oral tradition. Okay? Amo na nga may panguro sila, may veneration of the saints, may baptismal regeneration. Kay kuno, amo na gitudlo sa mga church fathers na pass down sa ila. Pero ari guys, dako-dako na sa kuno kay wala hindi ta na matrace. Okay? Bisan anong halongkat mo sa history, wala kayong makita na nga church father nga nag-pass down na sa ila. Ano na asang bottom line, obra-obra na storya. Okay? Kung may katoliko ka mo na kilala nga willing mag-storya unta, no? Pero amo na yung galing kakatabuo. Diba sola scriptura, dapat. Right? Ang kakatabo sa Roman Catholic Church, sola ecclesia. No? Kaya kung ano ang decisions ng simbahan, mo na sundon. Bahala na kung ano nabutang sa Bible, ha? Why? Hindi na ito mag-open Bible yan. Basta church lang. No? Kung wala kaging pasagdan sa church. kung hindi niya halin sa church, hindi niya tuod. Inablang, when we talk about is a particular topic that needs to be dealt with, whether or not sala ni sa tuod, wala ka na right magbukas Biblia yang tano abla mo ni sa Biblia hindi na mo na ya amo na ning hambal sa church nahan. Well, amo na natabo kay Martin Luther sang chimpoy ha.
sang mid 1500s. Kiti gin sa worms plus or worms na sa kiti German mo ang pag-pronounce ng W sa V worms sa diet of worms. Ginparekan to siya, ginpabawi to siya mga writings siya nga bawian nga pangambal mo. Piling nga ti nga bawion ko man bi unless hambal sa scripture ti bawion ko eh. Well, hindi ang iya pag nga phrase ya mas safe pa ya. Sila nga, it is not safe for me to go against my conscience. Imagine na ang tubang mo bilog na Roman Catholic Church tapos dakpon ka nakipatyon pero siling mo pa. Hindi kaya safe kung kontrolin ko konsensya ko. Kaya sinasabi ko baan? Sa Diyos. Right? Well, ang narrative sa Martin Luther is very interesting. Kito do may drama-drama nga may mga amigo sa nga daw kung abing kidnap sa tapos when nasa nakitaan. Ayawan pangita siya ang Romano Katoliko at sa galit sa may piyak lang ang building translate na Bible mo no. But tapos na-release ang Geneva Bible sa 1560. It's really interesting. Kiti. Nag-spark. Subo man to sa mga parts ng history. Kiti sang na-publish pag ang Bible nga na-translate na sa komuntang. Kaya sa una, ginabawala na sa Romano Katoliko nga basahon sa mga tao ang Bible mo. Ang makabasa lang sa Bible, ang mga pare, mga doktor, mga abogado. Ang mga wala, edukasyon, hindi niya kaya hindi. Ang ginabran Martin Luther, translate niya into the common tongue para biskan ang mga trabahador lang makabasa. Dito naglalain ng mga tao, nga amo nigiling ka matuora, no? Tugidugay nyo na kami ginakawatan. Interesting sa narrative sinada. The point is, ang ginapatihan is ang pulong sa Diyos. Even churches, even pastors in Okaman, you are accountable and you should be subject to the Word of God. Okay? Tanan-tananta, no? Tanan-tananta dapat mag-surrender sa pulong sa Diyos. If the Word of God is clear nga sala ka eh. There's no question. Okay? John 17, bala, your word is truth. Grabe, no? Hebrews 11, 1 and 3 nga ang pagtuo ya hindi wala nakabase sa kung anong hindi ni saya nga probability lang no, it's based on God's self-revelation. Kagti pasalamat nga gin-reveal sa Diyos ang kagulingon niya in written form. No? Kaya mabasahan ta sa next clause, believing without any doubt all things contained in them, not so much because the church receives and approves them as such. Ano meaning na? Ang authority sa scripture, why na yan nagdepende tungod nga ang inablang ang Bible tuod, hindi tungod nga hambal sa church tuod. Gets nyo? Ang Bible tuod kitungod nga halin sa Diyos. Okay? The authority of Scripture does not depend on the church's recognition. Ang church yung witness lang niya sang authority, sang pulong sa Diyos. The church is not the judge of the authority of the Word of God, but a witness. In contrast sa tudlo sa Romano Katoliko nga ang simbahan kuno ang mother of Scripture. Ambot kundi naman ay ang putos ang ibos halin nga may mother of Scripture gali. No? We refute it by saying that the Word of God is born. We refute by saying that the church is born from the Word of God. Hindi yang ang church ang mother sang Scripture. Okay? Basahon ko bala sa inyo ang Westminster Confession of Faith. Ang Westminster Confession of Faith, iyan naman niya ka-Presbyterian ni Confession of Faith. Okay? Westminster Confession of Faith 1.4. The authority of the Holy Scripture, for which it ought to be believed and obeyed, dependeth not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God, who is truth himself, the author thereof, and therefore is to be received because it is the Word of God. Okay? Same man as hambal ni Apostle Paul sa Galatians 1 verses 11 and 12. For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel.
For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Okay? Sugpon, not so much because the church receives and approves them as such, but more especially because the Holy Spirit witnesses in our hearts that they are from God. Ang Holy Spirit, ang nag-witness aton inwardly, nag-assure sa aton as believers nga ang scripture pulong sa Diyos gid. Okay? Sino pa gid ang masugid sa imo ha, no? I mean, pwede gamiton sa Holy Spirit imamigo Or kung sino man na gamiton sa Holy Spirit, maybe wali sa YouTube, wali sa Facebook, makita mo. Pero it is the Holy Spirit that assures you that the scripture is from God. Hindi na yung mystical feeling Hindi na yung pabangag na feeling yung word of God. Hindi na yung paano mo masiling sa life mo, no? Kahit ang unbeliever bisan anong ebidensya, hindi kinampati mo. Right? I think, kapilatan na di hambaling, the only way that a person would believe God is if God gives him life, di ba? Kita naman niya as believers, as those who are already alive in Christ, ang pag-recognize tayo sa pulong sa Diyos as the Word of God, divinely enabled recognition na Basahan ko lang sa inyo ang balwat ni Calvin sa iyang sa institutes. Book 1 chapter 7 part 4. Sila niya, the testimony of the Spirit is more excellent than all reason. For as God alone is a fit witness to himself in his word, so also the word will not find acceptance in men's hearts before it is sealed by the inward testimony of the Spirit. The same Spirit, therefore, who has spoken through the mouths of the prophets, must penetrate into our hearts to persuade us that they faithfully proclaimed what they'd been divinely commanded. Ang Holy Spirit, mismo ang nag-testify sa aton nga tuod ang pulong sa Diyos. Hindi ang nami gid na no nga makaplastar ka sang case like grabe no mga historical mo dabi nga mga tanan bing amuning transmission sang canon, amuni ang authorship, amuni preservation may mga manuscript ka na nabalaan. Okay gid na gakat ginton anta man na, dibla? Pero hindi na sa amo nang ga-convince mo ya. Here's the thing. You may know a lot about the transmission of scripture, the historical transmission of scripture, manuscripts, textual variants mo na. Pero wala na yan nag-convince sa imo yang ang pulong sa Diyos tuod. Before ka pa nagtuon sinaya, convince ka na yang ang pulong sa Diyos tuod. Right? Wala man ta nagasiling nga ang Ginoo wala gagamit sang sina nga mean to regenerate the heart of a person. Pero hindi iya ang historical facts ang nagabuhi sa kalagta. Hindi iya ang historical facts ang nag-regenerate sa imo. Ang nagpa-born again sa imo history, it is the Spirit of God. Right? Anuhon mo to karon niya ang mga Christians sa bubukid nga wala access sa internet kung wala gid kabalo kung paano ang transmission sa scripture throughout history. Are they ano ila pagtuo pigaw? Diba? Hindi mo na pwede hambal because it is the Spirit of God who testifies, who witnesses in the hearts of a believer that the Word of God is true. Nothing else, no one else. Well, Romans 8:16, but the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Namin, no? Amen. Tahom gid. Hindi ko na yan need, amigo. Kuya mo convince ako ng Christian, kagid lamig. No need. I mean, okay man Kanami sa matsyag nga ay mamigo nga blessing kagid sa kabuhi ko. Kita og si Kristo si mo kabuhi. Nami na sa matian, no? Pero hindi mo na need na batian para ma-confirm na Christian ka.
Ang lain lang ang kakabatian mo, way kagidya pulos, no? Nawala agad dya. Next clause. And also because they carry the evidence thereof in themselves. Amo yung tahong pagid. And also because they carry the evidence thereof in themselves. Ang scripture self-authenticating. Ang pagka-consistent ng scripture, the majesty, the depth, ang transformative powers ng scripture amo na sa ang nag-bear sa iyang divine signature. Grabe, no? Again, Westminster, i-cross-reference sa Westminster Confession of Faith 1.5. Basahan ko We may be moved and induced by the testimony of the church to a high and reverent esteem of the Holy Scripture. Well, kung ang simbahan nagasiling nga ang punong ng Diyos tuod gid and you are presented by the heavenliness of the matter of the Scripture, the efficacy of the doctrine, the majesty of the style, the consent of all the parts, kung paano bla from Genesis to Revelation culminate into just one thing, that is Jesus. The full discovery of it makes of the only way of man's salvation the many other incomparable excellencies and the perfection of the Word of God. Anong balya are arguments whereby it doth abundantly evidence itself to be the Word of God. Kung anong points ng confession, kung basa mo po ng Diyos, sa ang iyap, siya pa lang mismo niya, no? The Word of God itself, abundant evidence na nga pulong sa siyang Diyos. Pero sagbo niya, yet, notwithstanding, our full persuasion and the assurance of the infallible truth and divine authority thereof is from the inward work of the Holy Spirit, bearing witness by and with the word in our hearts. Biskan wala, like I said, gaginabla, do gin-affirm lang, dingin ang bawa, ginunahan ko lang. Biskan wala ni external confirmation niya. Ang scripture tuod, and the Holy Spirit will convince you of it. Okay? Well, sa apologetics, may duwa na sa mainstream ideas. The classical approach to apologetics and the presuppositional approach to apologetics. Mga authors like R.C. Sproul, sila ni ang R.C. Sproul, siya ni isa sa mga kilala nga panawag sila ang terman. Nablang nag-support or nag-agree, nag-adhere sa classical approach apologetics. Sinablang para maplastar mo ang kamatuoran sa existence of God or the reliability of the scripture, ma-appeal ka sa evidence. Right? Limbawa, how do you establish the existence of God? Without using scripture, no? Magamit ka logic no? God is the uncaused cause, di ba? Kaya kung tanan-tanan mo di ka kitaan, may nag-cause gina iya. So kung i-trace mo na sa pabalik, wala ka iba ng kantuan kundi ang Diyos. Diba? Walang taon mo ang design sa kalibutan, especially ang fine-tuning sa universe. Hindi niya natabo yung aksidente ng pagka-Big Bang nagkayo da yun. No? Naglupok tapos nakayotanan, bahol Diba? Mga amo na nga style bala, nag-appeal ka sa evidence tapos itudlo mo ng evidence sa existence ng Diyos. Amo na sa magsiling ka. Classical apologetics. Ang presuppositional naman niya, nabudlayan kung nila si Greg Bunsen, ang isa sa mga proponents yun, proponent, kiling term na pangita ko. Ang ila naman niya, though, paano kasi explain man? Kiti, ang obras ng presuppositional apologetics, magsiling ka presuppose, i-assume mo na nga daan niya nga ang Diyos tuod na niya. Ang scripture, wala siya sulat to prove the existence of God mo. Ang scripture, kung basahon mo niya, ga-assume niya nga, ga-exist niya ang Diyos niya. Hindi mo niya paggamitan ng Bible yung mga tuod ang Diyos. Hindi
the scripture is not a material for you to prove the existence of God. Kiti ang scripture yan, nag-assume na yung daan ang Diyos ara mo. Wala? Galinti ang, kung si Vincent Xiong naman or si Gordon Clark, pastoryahon mo, ang problem naman sa presuppositional apologetics, kay nga sige ka may entertain sa mga unbeliever man. That's the great point. Kiti ang kung lang tawon mo ang presuppositional apologetics, nag-a-appeal sa gyapon sa mind sa unbeliever mo nga ti tanawablaw. Imposible ang kamatuoran kung wala ang Diyos. Mga mo ang style bla. Tapos ang argument gamiton da o tanawabla. Paano ka makasiling nga tuod ang isa ka bagay without God? It is impossible. Nga do nabla mga phrase nga knowledge is impossible without God, mga mo nabla nga paano ka ka-sure sa isa ka bagay kung wala Diyos, kiti random lang tanan kung science ang basi ang angwa bala sa presuppositional apologetics according to Vincent Xiong, do same gyapon sa classical bla nga sige man gyapon entertain ng mga unbeliever, supposedly we say sa pack. Anong ginamin ni Vincent Xiong or ni Gordon Clark? Ang ginamin nila inablang suguon mo sila nga mag-repent. hindi kaya sige. I mean, wala ko yung nagapakalain sa pagtuon sang science or pagtuon sang history na may gina all of us should engage in learning the science nga kung ano ka imposible ang science without God, mga mga style bla, and ano ka imposible ang logic without God. It's good nga mag-engage da. Pero here's the thing. Well, even Jude said that we should contend for the faith, diba? So, gamiton. Biskan si Paul, nagamit si Paul sang word, nagamit si Luke sang word nga, persuade. So, si Paul gapangwali, he was persuading the people. So, si Paul gagamit sang kung ano man ang intellectual yung kaalam to present the truth of Scripture. But here's the thing. Since ang aton premise amo ni nga biskan ano mo pa kaplastar sila sang evidence kung hindi na sa magbayon sa Diyos hindi gina dira tayo mo operate, okay? Ga-agree ko somehow sa sambal ni Xiong nga same man nagyapon ang inobra ni Greg Bansen ni Cornelius Bantil, ang mga proponents ng presuppositional apologetics. Dapat walihan mo yung unbeliever magrepent. You tell them that they're sinners, their enemy is God, they need to repent, or else God will judge them in hell. Amo na isugid mo sila ya. Isa yan science mo na sila ya, maglingin ng ulo nyo nga duwaya, may mo pakatuan. Pero again wala man talaga sila nga ang Diyos wala gagamit siya. God uses these means. Okay? Pero that's it. What do we claim? That the Scripture, no, they carry evidence thereof in themselves. Ang lasi ding hambalo. For the very blind are able to perceive the things foretold in them are being fulfilled. Bisan unbeliever ka, basa mo ang scripture, kita mo kung paano ka-fulfill ang mga prophecy. Grabe, kanagidya ka dishonest sa imong self kung masiling ka nga normal pa ng Bible yan. No? Imagine bla, over 1,000 years ago, hundreds of years ago, gina-prophesy mga bagay, tapos in detail, gaka-fulfill kay Christ. Dishonest ka na magsiling kaya nga normal pa ni Jesus yan. Hindi ni natural yan. Supernatural gid eh. Bla? Pero again, bisan ano pang evidence nga tag mo sa unbeliever gina siya. Unbeliever gina sa. Isaiah 46:8-10. Remember this and stand firm. Recall it to mind, your transgressors. You transgressors. Remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning. Grabe no. And from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Ang balpagid ni Christ bala sa after si Christ na resurrect, nag-appear siya sa iyang mga disciples, diba? Record ni Luke sa chapter 24, verse 44. These are my words that I spoke to you while I was with you. Mangkot ka, anong ginamin ni Christ yung mga words? Of course, before si Christ na nadakop yung kasigo,
napatay na banaw ginhambalan niya na ng mga disciples siya magkalatabo di ba? Luke 24 verse 44. Sila nisog pa niya that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Hindi. Naglain na sila. Kaya ang bilog galing Old Testament Bible parte kay Jesus. Ano mo na da. So, amo na sa ang Biblical Confession of Faith ng Article 5. Lawig ba? Arna? Sige pa. Puson ta ni. Ang Lord's Day 5 naman niya sa Heidelberg Catechism. Well, Lord's Day 5 out of 52. We will cover questions 12, 13, 14, and 15. 15 questions out of 129 questions. Kaya pa. Question number 12. Mati. According to God's righteous judgment, we deserve punishment both in this world and forever after. How, then, can we escape this punishment and return to God's favor? Paano, gid no? Ang sabat, God requires that His justice be satisfied. Therefore, the claims of His justice must be paid in full, either by ourselves or another. Well, ang point sang catechism, one way or another, bayaran mo gid diya ang utang mo to sa Dios, no? Either ikaw to mabayad sa impyerno or may mabayad para sa imo. Duwala na mo either basta mabayaran gid diya. Kaya ang justice ang Dios require nga ma-satisfy mo. Diba? Basa ko sa inyo Romans chapter 2 verses 5 to 6. But because your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his works. Turiyan na. Ang gina-establish sa DS, ang hustisya sa Diyos, kinanlan gid niya ma-satisfy. Hindi pwede yung sado. No? Sado lang, Lord, hindi pwede. No? Hindi niya amigo mo yung may utang ka nga, masiling ka nga alang-alang predason lang. Hindi pwede. The wrath of God, nag-enjoy ka ganito sa nagpakasala ka, magsuktanay na malagyo ka. Ipaminsaran na sa amo ng perspective bla, no? Pero itong enjoy mas magpakasala, anay sukton ka na. Alang-alang ka. Alright? Next question, connect this actually. Can we pay this debt ourselves? Kaya ano tong sabat gina? One way or another, yeah, it must be paid in full either by ourselves or another mo, di ba? Ang eternal debt sa Diyos, ang eternal debt of punishment sa Diyos. It should be paid either way, one way or another. So question number 13, can we pay this debt ourselves? Answer, certainly not. Actually, we increase our guilt every day. No? Well, ang Roman Catholic system nagatudlo sang penance. Ang inang doktrina are pagili sa tong ang inyong ang isa sa mga curious questions. Nga agin dugang nila ang apokrifa sa ilang scripture. Kaya dito nila kuha ang mga doktrina nga mga penance, mga purgatorio, mga pangamuyo sa pataynan. Kaya kung hindi nila pag-iibutang to ang apokrifa, ang tanan-tanan nila ang doktrina nga dugang dula. Nablang pangamuyuan mong patay, halina kay makabis mo after sa makabiyan mo, pangamuyuan mo mga napatay, mga sundalo, mga manabla. And it's God willing, makontinue ang aton nga series sa Roman Catholicism. May kinadumduman ko. Amo na nga ginbutang ni nila sa ilang scripture because damo-damo na sa doktrina nga na-establish nga halin didto, no? Nga pangamuyuan mong patay, nga matry ka buhinan mo imo sala pagi sa pag-ubra sang good works. Kaya tututanan sa apokrifa nga doktrina. Galing nga away tanang iya ginabaton nga kamatuoran. Kaya tihamba gina Ephesians to nga it is not of your works gani. So ano na yung karong klase Biblia ang ginapatihan mo nga sa sining a part not of works, sa sining a part of works. Ano gid bala, no? Abi ko si Christ nagbayad tapos nabayad pagid ano na nang keep the change. No? Fully pay na to ni Christ atong nga sense ano ka madugang nga pagid to. Ano palangga mo gyud si Satanas nga are paman no? Paman good works
Fully paid na to ni Crush pero gaanda pa yung kapaaman eh. No? Amo na, balda. No? Balda. Kaya as a matter of fact, amo na eh. Kung ang imo nga utok, as a Roman Catholic believer, abi mo gakabayaran mong sala mo sa pagpinitin siya, sa paghatag kwarta sa simba. Abi mo gakabuhin mo sala, gakadugangan mo imo sala. Amo na sa ang hopelessness sang sitwasyon sang isa ka tawo nga abi ya ma-redeem iya ko gulingon. Paminsarabla, nagobra ka sala, bawion mo, obra ka tsakto, gwapo eh. ano, dapat matsyag mo sa moralidad, mathematics mo. No? Ang answer, certainly not. We increase our guilt every day. Ano ang ni Paul sa verse 20 sa Romans 3? For by works of the law, no human being will be satisfied in his sights. Simple lang na iya. Ang utang ta sa Diyos, eternal. Paano mo nabayaran? No? Creature ka lang. No? As a matter of fact, hindi ka, Aryo, sugiran tapay ka mo ha, hindi ka lang unable to pay, ano ka? Unwilling to pay. Right? Amo ginaya. Unwilling to pay. Hindi ka lang wala kasi kasala. Hindi ka gidya magbayad, no? Because you hate God. As an unbeliever, naaway ta ka mo ginastorya nga ka muna. Or kang kita na. Question 14. Can another creature, any at all, pay this debt for us? Pwede ba lang nga si Mel na lang pa impyerno, hindi ako. Tama na. Question. Ang sabat, no. To begin with, God will not punish another creature for what a human is guilty of. Besides, no mere creature can bear the weight of God's eternal anger against sin and release others from it. Ano gid ang mahimo sang isang creature man wala why naman paano sa iplastar sang klaro man kalamutan no kay ang imo gani utang eternal may eternal creature ka wala diri mo makita no nga actually ang kaluwasan pagi sa buhat gid man galing ano nga buhat perfect nga buhat paano mo nabayaran hopeless kita hopeless kita. Kiti ang kaakig sang Dios sa sala naga-demand sang kabayaran nga eternal man. Eternal ransom. So kung may substitute man gid dapat sufficient. Kagti wala sang any creature sa reality na makakwalify sina biskan tanan pang anghel sa langit lansang mo sa cross hindi kinambayaran ng sala sa isa ka tawo. Pila ka bilog tao sa buong sa kalibutan, let's say 8 billion plus. Biskan ang isa lang ang sala mo lang ming, no? Biskan nilansang tapang tanan ng angels langit hindi igabayad ng sala mo ya. Nga because they're mere creatures kag ang sala ta is against the eternal God. Like explain ko blaligad bla. Why niya nagamatter ya kung ano kadamo sala mo ya gamatter kay sin-o mo na ginubra. Right? Example to ligad o Pitkon ni Dada be ang longgan sang yang bata nga laki. Maybe wala konsekwensya kay bata no basi sala pa bata ya. Pitkab lang longgan sang barista sa Starbucks. Talamon takon din ka puluton no. Dara makita nga the same act different consequence. Wala na nagamatter kung sino ka, kung ano nga salaya. It matters who you committed the sin against. You committed the sin against the eternal God. Pusa agad. No? Pusa agad. Last, question 15. What kind of mediator and deliverer should we look for then? Total, hindi ta mabayaran na. Ano klase manluluwas ang pangitaon ta? Amo nang next na question mo sa mind mo, kiti, total, hindi ta nag-realisar na mabayaran. Paano na karon? No? It's a simple question. Paano na karon? Ang sabat, one who is truly human and truly righteous, yet more powerful than all creatures, that is, one who is also true God. Ka-comforting man sa part of lang nga, kung ang Diyos ang kapanukot, ang Diyos naman na makabayad eh. Hallelujah. No? Hallelujah. And here's the thing.
ang dapat luwason human beings, di ba? So dapat ang manluluwas human being man. Dira mo makita ang beauty sa ang natures ni Christ nga he is 100% human and 100% God because he is the only person that can pay the eternal debt because he is eternal and he is the only person who can who can save the humanity because he is also human. Dira mo na ubod-line as articulate kung paano sa nga 100% God, 100% man pero dira mo makita ang beauty bala ni Christ nga ginluwas actually sa Diyos halin sa Diyos, no? Kaya nakasala kasi siya mismo na naog di para luwason ka. Kaya syempre kaluoy man sa aton, di na maluwason ko galingon ta. Ari as we close Article 5 sa Canons of Dort. By the way, amo na to sang Lord's Day 5. Article 5 sa Canons of Dort. Nami basa ang Article 4 liwat na para may context sabla. Article 4, amo na basa sa Article 4. God's anger remains on those who do not believe the gospel. Right? Amo na Article 5. The cause or blame for this unbelief as well as for all other sins is not at all in God but in man. Faith in Jesus Christ, however, and salvation through Him is a free gift of God. Tapos i-include sa confession ng Ephesians 2:8. Bala naman na. Anong points ng Article 5? Kung may balasulon, gid man diya kung nga wala may nagatuoy, ang tao na niya. Ang tao na. Si Cornelius Pronk, di ba, ano niya sa? Theologian nga pastor, may wali, basa ko sa inyo, direct na matapos. Short lang ang parts ng wali niya. About Article 5 sa Canons of Dort. The question arises, why do some believe and others do not? Article 5 tells us the cause or guilt of this unbelief as well as of all other sins is in no wise in God but in man himself. You who are unconverted, do you say what the canons say? You always have excuses. You say that you have not been saved because apparently it has not pleased the Lord to do so. You say that you have tried to seek the Lord but the Lord apparently is not willing to be found. Bali ang point din ni Cornelius, sinablang ang mga naga-kontra bala sa Calvinism, bala nga, ti ang Diyos gali. Hindi emang gali gusto nga luwason ko nga masigip ako, nga maningwa pa ko. Do mga rason bala, kung ano tamo sa Romans 9, same na why does He find fault in us if we cannot go against His will? No, bala? Hindi, na supuhan sila ni Pablo nga masabat kaya sa Diyos nga daga ka lang, masabat ka. Tiyan mo yung point ni Cornelius, no? Pero may ka may excuses. You say that you have tried to seek the Lord, but the Lord is not willing to be found. Maybe you don't put it in quite these words, but that is what you mean when you say, nagpray man ko, nagsimba man ko, basa man ko Bible, nagkabuhi man ko sa mayo, but I'm not converted because God has to do that. Though nablang, isa ka, amon isang heart sa unbeliever nga wala agad yan na convert Kaya kung na-convert ka into Christianity, ang imo nga tagipusoon, ginahumble mo before God mo nga Lord, I am a sinner. You have forgiven me, but I am a sinner. Help me overcome my sins. Amo na tayo nagagawa sa bibig mo, hindi kay nagsimba na ko. Hindi kaya gusto-gusto sa Diyos luwat, hindi kaya guro elect naman mga style bla, no? Mga dishonest na style. Don't ever say this again. The cause or guilt of unbelief as well as all other sins is not in God but at all but in man. Accept that verdict. Bow before God's word. Believe what Jesus says. Ye will not come unto me. John 5:40. Ye will not come unto me that ye might have eternal life. He will not come because you prefer your sins. Amo na ya. Hindi kayo magpalapit sa akon tungod gusto mo yung pakasala. You want to be your own master. You do not want to submit to the lordship of Christ.
You do not want to bow before the absolute sovereignty of God. You do not want to put yourself at His disposal. Admit it and bow before this truth. Say, Lord, I know this is true. I know the fault lies with me. Salvation begins when you admit that, and when you humble yourself. What about those who do believe? What about those who do believe and who do embrace Christ as their Savior? Can they take credit for themselves? Ang sugpon sang kanon, whereas faith in Jesus Christ and salvation through Him is the free gift of God. Maybe you say that doesn't make sense, but that is what God's word teaches. If you don't believe, it is your fault. And if you do believe, it is all God's work. Wait lang, Mark, antisar pa dayon nun, bla. Nga mo na. Balok mo pinakadasi ka sa bata. Depende sa Diyos eh. No? I mean, ano pagid ang imo gusto nga sa bata? Depende sa imo. Mas masiling kang nga nagpatik ko, kaya tiging pa nga nagtuko, gin patuo ko sa Diyos mo. Hindi ka na blanamian. Ano gusto mo nga ikaw, ged? Kis ang curiosity tabi sa mga mga bagay okay gid ang curious ka you want these questions answered, pero ang tendency is abi nagaliko sibla sa lain piang tendency imbes nga mapasalamat ka na lang sa Dios kag masurrender ay salamat kay kung kita lang pasugton di tayo magtuo ya kanami iya pakasala tudod lang no ang aton nga unod ya dira ya gusto ya nga kakapoy ya sige Jesus ya no? Imagine lang, bulsade ka, ma-pray ka dapat, kag tanan-tanan. Katalakan niya. According to our flesh. Pero pasalamat that it is all God's work. Okay? That is the truth whether you understand it or not. Maybe you say, if that is so, then there is really nothing I can do about it if it is all God's work. As the canons based on the Bible say, what can I do about it? Sabat ni Pronk Cornelius. Makaubukas ka man guro sa baba mo, di ba? Makapiyong ka man sa mata mo, makaluhod ka man, makahibi ka man sa Diyos, sa kung diin ka man sa kalibutan, hindi ba? Makapangayo ka man kaluoy sa Diyos, hindi ba? Begin where God begins. He begins by coming to you and showing you the awful truth about yourself kung ano ka makasala. He also comes to you with joyful tidings, the good news of the gospel. There is salvation for sinners who humble themselves. Antisinil pa yun, i-explain ko lang. Wala nambata naman adi. Wala yasang gusto maluwas hanggang pa imperno. Okay? Minsan nyo think about this. Wala sang tao nga gusto maluwas hanggang pa imperno. Okay? Wala yasang ato sa langit. Yang hindi ko di Lord, hindi ko di kasaw. Imperno lang ko. Why niya sa may gamon niya? Tanan-tanan nga tao nga nga gusto maluwas nang honest ganyan gusto kaya ang kaluwasan nga ang tuod-tuod nga kaluwasan nga ginami ni Kristo ya. Transformative niya nga salvation. Hindi niya nga gadisar ka. Siyempre, sino man ang gusto pa imperno man, right? Sino man ang gusto sunugon lug nga wala eh. Pero ang salvation yung nga tudlo ni Jesus, the salvation that Christ accomplished is a transformative salvation. Kung nari ka din sa kalibutan niya and you are an elect, matransform the life niya. So, ang isa sa mga manifestations niya is gusto mo maluwas. Okay? Kag gusto mo magbago. Hindi mo na sa ma-separate yung ang the desire, the fear of punishment, the desire of salvation and the desire to transform. Hindi mo sila ma-separar. Hindi pwede nga gusto maluwas pero hindi mo gusto magmatarong yung makabuhi. Well, kung sis pambalon mo, righteousness is the goal of Christian life. Kung may goal naman ng Christian life, it is righteousness. Amo ng goal tayo? Anong goal ta? Mangin mayo ta nga mga tao. Hindi iya para maluwas ha. Kundi goal ta nan iya kay ano gani, kay naluwas ka na.
Kaya nga sugpon din ni Cornelius. So, hindi kaya mangkot ya nga, am I elect? Hindi kaya mangkot amo na ya. Mangkoton mo, am I called and am I invited? Amo na mangkoton mo, syempre yung sabat huo, ginawalihan ka. Di ba? You are invited, you are summoned. God commands men everywhere to repent. God calls you to himself. The fact should be sufficient cause for us to fall on our knees at his feet and not get up until he has saved us like Jacob. Grabe, no? Who clung to the angel of the covenant while wrestling with him and pleaded, I will not let you go except you bless me. Grabe, no? Natas na. Grabe. Okay, let's pray.